Ma'am, assuming lang po 'no, na ito'y lumusot nga sa lower house. Ano po, meron na ho ba kayong ginawa ninyong sariling mga pag-aanalisa o pag-aaral sa posible pong 16 votes na kakailanganin in the Senate ngayon, sa present Senate? Sa ngayon po, mga naririnig lang ho, no? Mm. Although we are, kasi hindi naman talaga, hindi pa kami nagpo-focus doon sa pag-assess ng Mm. votes sa Senado. Mhm. Now, pero may mga naririnig ako na sa ngayon mukhang kulang pa. Mhm. May nagsasabi, 10 pa lang daw. May nagsasabi, 13 pa lang daw. So it still falls short of the 16. 16 is the two-thirds of the Senate. Pero kung ano naman, in the interim, kung umuusad na ito at the House level, ay makakumbinsi pa ng iba para maging talagang compliant dun sa two-thirds requirement. Maniniwala ho ba kayo sa pananaw ng iba, Madam Secretary, Senator? Sa pananaw ng iba ha, opo, ito ho naman po haka-haka lang, no? Na kaya po nag-iba ng tunog ng presidente dito at bigla hong ayaw daw niya ng impeachment kasi sila mismo nagbilang na at hindi nila kayang makapag-deliver ng 16 votes. Posibleng rason yan, no? Posible out of pragmatism. Pero yung ano pa rin is, tama ba yan na hindi napapansinin, babaliwalain na lang. Yung mga nakita nating marami ng mga circumstances and facts and mga revelations na nagpapakita yung kanyang pagkukulang bilang Vice President. Na yung sa ugali niya, importante kasi yan, yung sa ugali, yung talagang mga asal na nakakagimbal nga minsan, lalo na yung mga meltdowns na yan. Yun, siguro pwedeng ganun ang just being pragmatic. Or maybe just as others would say, maybe she's just the president is just playing the good cop role. Yung mga ganyan, it can be anything. Pero ang hindi katanggap-tanggap nga po, uulitin ko po, dun sa coalition of mga complainants ay yung ganun na lang ba for nothing? Nakakaano po yun eh. Anong for nothing? Anong klaseng lipunan tayo na hindi natin nakikita alin yung tama, alin na hindi?